Let's read the Bible in the book of 2 Corinthians chapter 4, 1 and 2. 2 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Salamat ako sa ating Panginoon sa mga narinig ko ng mga testimony. Laking tuwa na ang mga teachers ay forbearing sa mga student. Diba? Testimony ni Sister Den sa aking wife na for how many years po kaming nagstay dito. Nag-forbear din kasi hindi basta-basta po ang lilipat sa isang bayan na hindi mo bayang sinilangan, di ba? Tahanan ng aking lahi. So, galing kami ng Visayas, pumunta kami ng Makati City, then Taguig, then Lipa City, then Candaba. Lugar ng mga Kapampangan, Tagalog, di ba? So, iba din ang kultura dito kaysa Lipa. Pero sumatotal, mabatid, lahat tayo, saan man tayo dinala, anong lahi natin, ay ang kagandahan lang, walang pinipiling lahi ang Panginoon. Amen? So, kaya ngayon na nagsabi tayo na may mercy tayong natanggap sa Panginoon, ito yung basahin natin, okay? 1 and 2, ready? 2 Corinthians chapter 4, verses 1 and 2, go. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Okay? Ulitin ko po. Basahin ko ulit ha. Therefore, seeing we have this ministry. So, lahat tayo may ministry. Kapatid ha? Bakit? Ano ang qualification? Bakit may ministry ka? Kasi kayo at tayo na nagsabi na nakatanggap ng mercy. Ha? So, kaya togetherness in reaching the lost. And our specific topic under that is together against the policy of evil. So, borrowed idea from our evangelist Roji, no? Sa kanya din tong slide. So, gusto ko lang magkaroon ng comment doon sa mga kanyang mga binigay sa akin na katotohanan. Pinasa lang. So, as we have received mercy, hindi tayo titigil na manglupaypay, no? Hindi tayo manglupaypay. Continue tayo. Amen? So, kaya salamat ako sa inyong presence this afternoon. So, verse 2, lahat tayo, go. But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. So, ang title na ating kunin na thought ngayon is, together tayo against the evil forces. Amen? So, yung term na kinuha ko is galing sa verse na yan. Let's renounce the evil. Let's renounce the dishonesty or the hidden things of dishonesty. Kasi ang ginagawa ng diablo, tinatago niya yon. So ating i-renounce. No? Hindi tayo partaker. No? So paano tayo maka-reach out sa ating loved ones? Hindi tayo partaker sa kanila. No? Paano maligtas sila kung iinom ka din kasama sa kanila, di ba? So, i-renounce natin yon para ma-reach out natin sila. Amen? So, anong gawin nila? Hindi natin yun nature. Our nature is new man. Kaya i-renounce natin yung mga old man, the hidden things of dishonesty. Let's pray. Lord, help us sa lahat ng mga papag-usapan namin. Nawa kayo po ang magpuri at mabigyan ng glory sa lahat ng learning at ang aming goal na ma-apply namin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. So, unang makita natin, mabatid, ay ang atake ng diablo ay verse number 4. Ano bang attack ng diablo? Verse number 4. In whom the God of this world hath blinded. No? So, yun po ang attack niya, no? So, ang attack niya ay sa mind. Sa mind. So, ito is battlefield of the mind ito. So, ang ating series ng evangelist is renewing of the mind. So kasi marami ng misinterpretation kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. So ang kalooban ng Diyos na sana maligtas ang tao. Amen? At sa panahong ito, mabatid, hindi tayo magpakatagal. Dahil sa mundong ito, malapit na po darating ang Panginoon. Naniwala po ba kayo na malapit na darating ang Panginoon? Sana po na ang ating buhay ayon sa ating tinestify na talagang malapit na. Dahil kung malapit na, immaterial na ang mga bagay na ginagawa nyo. Huwag sabihin immaterial, taga-English kasi.
Mga bagay na hindi na talagang may punto na doon sa langit, tindahan mo, trabaho mo, wala na yan. Kumbaga, hindi yan madala sa langit. Na? Ano pang mga pinag-abalahan natin, hindi yan madala sa langit. So, unang pagbulag ng dyablo talaga ay talagang ayaw niya na makinig ka ng gospel message. No? So, yun po. Ang atin naman, gusto natin mag-work together tayo na makapakinig ng gospel message ang mga loved ones natin. That's why we will work together against that evil mindset, evil plan, evil plot, evil policy. Yung mga kasamaan na gusto niyang ialis tayo doon. Amen? Kaya kung may mga link man tayo, gaya ng testimony ni Sister Anjanette, I called her sister, and may time daw na nakinig siya ng gospel preaching sa ating online streaming church service. Then when in the emphasis, in-emphasize yung anong ikaliligtas ng kaluluwa, palaging in-emphasize yan na hindi sa gawa, sa panahon na ito, biyaya, at hindi natin panghawakan ang ating mga, kung anong kaya nating gawin, prayer man yan, water baptism man yan, church membership man yan, hindi yon, kundi ilagak lang ang ating panampalataya at pananalig doon sa tapos na ginawa ng Panginoong Hesus. Nakalatag mismo, unang Korinto 15, magandang balita na inihayag ni Pablo sa taga-Korinto no kung papaano si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay namang muli. Actually, yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay namang muli, talagang sadyang hindi yon sikreto noong sa panahon na lumang tipan. Ano ang naging sikreto doon? Na ngayon lang may epekto sa ating mga hintil. Alam niyo po sa verse number, tingnan niyo po, 1 Corinthians 15. Basahin niyo po. Saan po ang secret message, mystery of the gospel doon sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay namang muli, na which is yun ang gusto ng dyablo na bulagan ang mga tao nito. Ayaw ng dyablo na makinig tayo sa mensahe na ipinahayag ni Kristo kay Apostle Paul, ang mystery of the gospel. Ano po ang pinanampalatayaan nating good news? Anong meaning ng gospel? Good news. So ano ang good news para sa atin? The death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. Ano po ang good news doon? Ano ba ang mystery, yung hindi ipinangaral sa lumang tipan, na sa atin lang in reserve para tayo ikaliligtas ng ating kaluluwa? Ano yon? Verse number 3. Tingnan niyo po. For I delivered unto you first of all that which I also received. So natanggap nyo ba ang mensahe na si Kristo ay namatay sa inyong ikaliligtas na inyong kaluluwa? Anong unang mensahe doon sa gospel of the grace? How that Christ died for our... Yan. So ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay hindi lang ito para sa mga Hudyo. The word our. So ang sinusulatan niya, kasama na ang mga tao na nasinulatan niya ng mga taga-Korinto. Ano bang taga-Korinto? Hudyo ko ba? Hintil. Of course, hintil. So isinaman na niya sa programa ng mindset ng Panginoon na namatay si Kristo, kung papaano si Kristo ay namatay para sa ating ikaliligtas at para sa ating kasalanan. So hindi nito kasamatayan according sa Isaiah 53 that He was bruised for our iniquities. Sino ang nagsasabi? Si Isaiah, para sa mga tao ng Israelites. Sabi ng Daniel chapter 9 verse 26 and 27 na ang Messiah nila, ang hari nila ay ma-cut off, but not for himself, but for the people. Tingnan niyo po. So ang programa ng kamatayan ni Kristo dati, hindi yun sikreto. Pero ang sikreto doon is there is that effect. The effect that the justification by the death of Christ, by the redemption of Christ, by the death of Christ. So, wala yan sa Old Testament. Ang ipinangaral nila na mamatay lang ang kanilang Misaya, hindi sa kanyang para sarili, kundi para sa kanyang bayan, no? Sa kanyang katauhan. No? Daniel 9, tingnan niyo po. Daniel 9, verse number 27. Oh, parang hindi mo kayang magkuhan dyan, bro. Hindi natin na gamay yung ating easy worship dyan. Hayaan mo na lang yan, no? Verse number 26, sabi niya, after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself.
and for the people, the prince. But not for himself. So, para sa kanino po ang kamatayan ng kanilang Misaya? Para sa bayan ng Israel. No? At hindi po tayo kasama talaga sa programa nito. Pero there is a message reserved for us, according to 1 Corinthians 15, how that Christ died for our sins. So, anong kaibahan ng Daniel at saka Corinthians? Ang Daniel, nagsulat si Daniel, propeta siya, para sa bayan ng Israel. Walang tinutukoy na mga hintil. Pero ito, ang tinutukoy, tayo. Dahil ito lang ang reserve na message na wala pa inilabas. Hindi inilabas, parang chess ba? Ngayon lang inilabas. Kaya, pilit hadlangan ng dyablo at ayaw niyang mapakinggan. Even mga Baptist circle ay karoon ng conflict minsan dahil ayaw nilang maniwala punto per punto na merong reserve ang message ng Panginoon na sa atin lang na panahon. At sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kung tayo naman ay may salita ng Diyos at parang pareho lang, parang ang tawag dyan, blender theology. Alam yung blender? Yung apple, yung mangga, ipaghalo sa isang blender tapos i-mix. Parang nag-blend ka lang. Hindi pwede. Hatiin mo. Dahil ang Diyos nga sa Bible, in the beginning, God created the heaven and the earth. So first right divider is God. He divide the heaven and the earth. Kuya Joboy, di ba? And the earth, dito, under siya sa footstool ng Panginoon at sinong nagbibigay ng araw sa earth? Kuya Joboy. Sinong nagbibigay ng liwanag sa earth? Ang sun. So it revolves around the sun. Kita mo dun sa science ni, wala? So makita mo, God made the sun para may light tayo. So He separated also the ruler of the day and the ruler of the night. Sinong ruler of the day? Kuya Joboy, the sun. Who is the ruler of the night? The moon and the stars. Kuha mo, God is a right divider. Alam ng Panginoon. Then, nung ginawa niya ang babae, gaya ng sinabi ni Sister Den kanina, estudyante mo, Brad, okay na ba siya? Hindi pa. Hindi pa. Sister Den kanina, natuwa siya. Forbear lang. Amen? Forbear. Tuloy-tuloy lang ang forbearance mo, just like God. What's the purpose of forbearance? To be God-like. Amen? So, just like God, forbear us. Ganon din tayo sa mga ibang tao. So, God is a right divider. Bakit? When God created Adam, nagsabi siya, parang nag-iisa si Adan it's not good for a man to be alone. So, gawan ko siya ng Eve. So, ginawan siya ng Eve, Brad. So, hindi natin alam kung kailan yung Eve na yon. But God will made an Eve for the perfect Adam. Sabi ng kanta ni Abigail Miller, ano ngayon? Many, many years ago, God wrote the first love story when He made a perfect woman for a perfect man. Yan, ipag-pray natin si Anjanette that one day, she'll have a perfect saved man. Amen? Yun ang prayer ng papa niya. Kasi single pa siya, unmarried din si Anjanette. So praying nga ganun ang Panginoon, God divided the gender, male and female. So God is a right divider. Grabe, klarong-klaro yan, no? Syaro, sa Bisaya ba, syaro di makasabot. Klarong-klaro, sa Genesis pa lang maraming division doon. Amen? Genesis chapter 1 pa lang, ang daming division doon. There is a creature which is a fowl. Ano yon? Nung lumilipad sa himpapawid, meron ding creature sa dagat. Division yon. Meron ding creature na gumagapang. Mahirap yung mga creature na nasa dagat, ipunta mo sa gagapang, patay yun. Kasi ang habitation nila, dagat. At mahirap din yung himpapawid, ilagay mo sa dagat, mamamatay talaga yon. May iba talaga, kumukuha lang ng kain yon, di ba? The kingfisher, di ba? Mga bird. Pero hindi umitira sa dagat. At least hindi siya lumalangoy doon talaga forever, no? Kuya Joash, paborito nyo, mga Discovery Channel.
No? So, ang ibig sabihin doon, God is a right divider. Alam ng Diyos kung saan ka ilalagay. Alam mo kung saan ka nilagay ng Panginoon after you got saved? Doon sa kanyang kalangitan. Pinaupo ka na doon. Anak ka na ng liwanag. He divided you from darkness to light. He delivered you. Hindi ka na sa kamunduhan. Amen? Nasa kamunduhan ka man bro, nagninegosyo, ano bang klaseng trabaho mo, pero sa kalangitan ka na. Para ka nag-ayos ng kuryente, by Pelco, head office sa langit. Yun nilagay ko, comment, kita mo? Tama si Baldario. Taga-Pelco to, pero ang head office sa langit. No? Ang ibig sabihin doon, whatever service you rendered sa church, sa ministry, converted sa langit yun, Brad. Huwag di ka kalimutan ng Panginoon. Kung ano mang render mo sa afternoon service, time mo together in the service, focus ka para Panginoon, God convert it a heavenly something na pwede mong i-claim doon. No? It's not easy na mag-sacrifice ka ng oras. Pero in the other hand, kulang pa nga yan. Kulang pa nga yan, mga batid. Amen? God forbear you for how many years na hindi ka nagtiwala. At buti na lang nung nangaral ang Panginoon, naniwala ka na. Amen? So God forbear, assured forbearance sa buhay natin. We should also continue to work together with God nung last Sunday afternoon to work the way He worked. To work what He worked. Amen? Di ba? Yung work niya, yung Trinity, no? Ang message, the gospel, at ang work ng Holy Spirit, huwag pangunahan. Di ba? Yun yung Sunday afternoon. Ngayon naman, ang work natin, what God hates, we will hate. Ano ang hate ng Panginoon? He hates that evil way. Amen? He hates that manner ng plano ng diablo. Get thee behind me, Satan. Yun ang palagi ng rebuke ng Jesus Christ when He was tempted of the devil. At sabi niya, alis ka dito sa aking harapan, diablo. O, ganun. Rebuke the devil and he will flee from you. Kaya nga sa atin, mga batid, how we will treat the message, paano i-apply, mga batid? Let's adapt, let's embrace the truth because the truth is in us. Jesus Christ is the truth. Nasa atin na. Then let's continue to have the manner sa ating buhay. Mamaya ang application natin, ano yung manner na yon. Okay? Babaybayan muna natin ang plano ng diablo. Then, ang plano niya, when we know our enemy, sabi nga nila, kung nasa attack, alam niyo yung history ng World War II? I-type nyo sa inyong, iba na namang historical to. Yung World War II. The rescue of the prisoners of wars in Cabanatuan City. Yon. Rescue yon. Tapos dumaan sila sa Pampanga River. Dumaan sila dito sa Candaba. Kasi hindi ko alam kung paano sila sumakay. Hindi ko alam. Pero nandun si Cesar Montano. So, ang tawag doon, the rescue. After Bataan March yun eh. So, sabi ng isang commander captain, if we will know our enemy, kasi 10,000 Japanese versus 120 American soldier. Imagine mo yan, parang Gideon 300. Diba? Sabi niya, if you will know our enemy, we will win half of the battle. Sabi niya, kung alamin natin ang ating enemy, 150% of the battle percentage, panalo na tayo. So they know their enemies. Saan ang nakalocate ang enemy? In the flat surface of the Philippines. Parang pancake. Sabi niya, Pampanga, Cabanatuan, Bulacan is a pancake. Flat as pancake, sabi niya. So we need to move fast. Yan po ang direksyon ng captain. We need to move fast. Then we need to know di ba, pag-renew sa mind, we need to know the stronghold sa mind. So alamin mo kung paano atakihin ang evil na ito, evil forces, kaya alamin natin kung paano siya gagalaw. So paano siya gumagalaw, so lahat ng mga mindset sa paligid natin, when we win the lost, alam na natin kung paano siya akayin sa kay Kristo. Amen? Kasi alamin natin ang enemy kasi yun ang nag-hold eh. Di ba? Nakapaglaro na kayo ng kanang saved a life. Yung halimbawa, doon sa corner, dito sa corner, tapos kuha ko na si Brother Ricker, captive na kita bro. May strategy ako, paano ko kukunin si Brother Ricker uli. Di ba? I-recover. Anong tawag doon sa Tagalog? Moro-moro. So, kuha ba?
kunin ko siya. So may technique 'yon, daan tapos may mga ang tawag po doon, may mga bait. Oh, dito base. Oh, habulin mo ako. Yung depende kung sinong gustong mabilis tumakbo. So may mga strategy 'yon sa leader, no? So tayo mga kapatid, ang ating captain sa ating salvation si Kristo. Ayaw niya tayong matalo. Amen? Gusto natin, we work together against that enemy. So what's the goal of the enemy? Click mo nga, Brad, kasi hindi na gumana. Click mo nga. Sa gilid lang. So the goal of the enemy is to attack the message. Yun po, kasi yun ang target niya. Yung ating gospel message, that how that Christ died for our sins according to the scripture, and that He was buried, and the third day He rose again according to the scripture. So yung message na dala ni Paul, yun ang unang target message na aatakihin ng dyablo. Bakit kaya? Kasi sa panahon na ito, yun ang epektibong mensahe na ikaliligtas ng kaluluwa ng sanlibutan. Hindi yung repent, for the gospel of the heaven, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi yon kasi millennium program yon, programa ng millennium. Ito ngayon, sabi niya, repent and believe the gospel that Christ died, buried, and rose again. So, yun ang atakihin ng dyablo. Kaya, continue, i-try nga natin to, Brad, kung gagana ba. Ikaw na lang, Brad. Hindi lang. I-next mo lang. Yan. Hindi gumagana, no? Ayan. So, the perversion. So, yun po ang goal niya muna. I-pervert niya. Gaya na sinabi ko kayo kanina, may isang nag-testify na Sister Den. Ang unang talagang pinervert ng dyablo sa kaisipan ng mga gender confusion, hindi nila alam kung sino sila. Yan ko ano mo? Ganon din sa magandang balita. Gina-confuse ng dyablo kung paano ba ito ma-present. Kaya he presented parang salvation din, pero merong perversion. So they work to produce basic doctrinal corruption in Christian. And number two, it works to blind the minds of the unsaved. Yun po ang binasa natin kanina. Kaya gusto nating i-denounce yan. Let's denounce that hidden things of dishonesty. Kaya makita natin dito mga batid, yung kanyang plot, kung paano siya gagalaw, na tina-target niya din tayo, kasi may tinatawag yung sinabi ko sa inyo, yung prisoner of war na yon, hindi gagalaw dapat. Imagine mo, bawal ang magpadala ng gamot doon sa loob ng prisoner of war sa kabanatuan. Pag ikaw, isa sa mga asset, patay ka. And there was a lady, a nurse from Kabanatuan, na may kaibigang source sa medical doon sa Manila Hospital. So, spy lang niya sarili niya, lahat ng gamot i-source niya doon sa Kabanatuan, prisoner of war. Talagang kunti lang ang namamatay. May isa na biktima ng malaria, pero kunti lang dahil doon sa gamot na yon. Ba niyo po mabatid? So there must be a cooperation to all of us. Para itong plot ng dyablo na i-prison tayo, hindi tayo makagalaw, ay hindi dapat mag-successful siya. No? So, kaya maraming mga churches today ay gusto tayong, kumbaga, i-pin down at sabihin nila, kana si Antonio, missionary, kulto yan. Pin down na yon. Parang diretso na, mag-name na sila agad without any investigation sa mga doctrines. Kuha niyo po, ganun ang unang pin down. Hindi ka napakinggan kasi attack the messenger na yun eh. Ang una, attack the message, hindi sila maka-atraka dahil doon sa presentation kasi Bible lang naman ang presentation natin. Pangalawang attack niya, kung hindi kaya sa message, doon sa messenger. Wala yan, kulto yan. Diretso na agad, pang-intimidate na. So, wag ka na makinig dyan. Sa kapastor ka lang makinig. Yun na ang problema. Ako mabatid, ang encouragements ko sa inyo, makinig kayo. Sa mga things na dapat nyo, si Brother Dante nga, mayroon siyang mga sinubaybayan. Pero bago yan, mayroon akong pagtuturo. No? Kasi hindi tayo monopoly of the truth. Amen? So kaya tinuturuan ko kayo mga truths about the Bible para alam natin kung paano mag-reach out ng kaluluwa. Yes, meron kang calling to share the Word of God. Atat na atat ka, magpunta ng mission field. Pero anong ituturo mo? Kanya po, Matet?
Baka isang ganun na lang, pindan na tayo sa diablo. Amen? Isang attack lang. Kaya dapat alam natin kung ano ang weapon natin. Amen? As we go to the mission. Sabi ng verse na binasa natin, we are to renounce the hidden things of dishonesty. Second slide mo natin. At sabi niya, we will not walk in craftiness. So kung tayo po ay hindi maglakad na merong parang katulad sa kanila, that means we are a big percentage na panalo. Amen? Kasi not walking in craftiness means honest tayo. No? Honest ang ating manner. Ako as pastor, yung gaya ng may testimony ng wife ako kanina, na-appreciate niya si Pastor Rilan. Dahil honest din siya. Dahil meron siyang water refilling station. Tapos, ang church niya talagang hindi sila, kumbaga, nandun yung Pauline mindset. Alam niyo, tent making. Pero kung talagang tustusan siya ng member at pwedeng ibigay niya sa ibang business, no problem. Then he will focus on the ministry. Just like Paul, when he was imprisoned sa Rome, tinustusan na lang siya, hindi na siya makagawa ng tent. Lahat ng pangailangan niya, God made a way na meron na siyang darating na supply ng pagkain, damit, lahat ng mga churches na nadaanan niya, Philippians, Ephesians, kanya niyo pa mga. Pero kung nakalabas pa siya, wala pa siya sa prisuhan, talagang hindi siya pwedeng sabi si Paul sa Thessalonica, hindi ako kumakain ng aking tinapay na hindi ko tinatrabawan. So, ganun si Paul ang talagang mindset niya. So, we are to renounce that craftiness of men. Yung mga gimmick ng tao. Mga first fruit. Pero walang problema yun, mga. Kung talagang nasa mindset mo ang totoong doctrine ng giving. Amen? Kasi ang kaibahan kasi ngayon, Bible believer na. Halimbawa, salamat sa Panginoon, grace na pala tayo, hindi tayo under the law. Kaya? Kasi ang under the law, ang pastor dito sa pulpito, ginakuan kayo, remind, kung hindi ka magbigay, ikaw ay tutungluhin ng Panginoon. Tagalog ba yon? Bisaya yon. Susumpain ng Panginoon. At kung yan ay ma-hospital ka, dahil hindi ka nagbigay na ikapo, kaya ang ikapo mo nasa hospital bill. Na-hospital ang si Joboy. Pastor, hindi ka nagbibigay ng tithes mo, na-hospital anak mo. So, nandun ang butas dun Kanya pa mabitid? So, crafty yon, no? Kung gusto mo magturo ng kuhan, dun na lang sa punto sa New Testament. Sa kapanahonan na tayo ng New Testament, ano ba ang New Testament? Sa panahon na si Kristo ay namatay na. So kung panahon na si Kristo namatay na, anong ikaliligtas ng kaluluwa? Biyaya. Ganon din ang pabigigay, biyaya. Ang tanong, naintindihan ba ng mga membro? Sana kung nakinig kayo dyan sa online, mga member hindi lang yung hindi member. So sana po ay kung tayo ay nagsasabing ligtas sa biyaya, ganon din ang ating pagbibigay, biyaya. Hindi sa pilitan. Kasi saan na yung idea na, oo nga, naligtas ako, biyaya. Hindi na ako pipilitin dahil biyaya nga. So sana ay maintindihan mo po ang doktrina ng pagbibigay. Amen? Hindi sa pilitan, kundi biyaya. Ang tanong, biyaya bang walang-wala talaga? Biyaya ba yun? Parang hindi biyaya, no? Parang binalik mo yung sarili mo sa law. Na law, na talagang wala kang porsyento na binigay. Sabihin doon, mga kapatid, ang mindset, everything you have is God. Hindi sa iyo ang hininga, hindi nga sa iyo ang kaluluwa, binili na ng Panginoon yan. Di ba? Trabaho mo, hindi sa iyo. Damit mo, anak mo, ano pang nasa iyo? Hindi yan sa iyo. Sa Panginoon yan. So, ang problema sa tao, baka hindi pa na-recon. Sa akin ba ito? Sa akin ito. Pastor, bakit magbibigay pa ako dyan sa mga missionary evangelist? Sino ba yan sila? Yan mga ganon, no? So, yun mga kapatid, yung kailangan nating, ang craftiness natin sa ating sarili, tanggalin yun. Kasi if we will work together as a body of Christ, as a local church, then continue ang ating binigay na oras, binigay na mga time to preach, binigay sa ating church, yung mga offering, that will help na ang truth ay mamanifest. No? Kasi paano gigera ang mga kapatid natin? Oo nga, hindi nga sila nanghihingi dahil nagtatrabaho sila. Ang tanong, sapat ba ang kanilang trabaho? Kasi freelance lang sila
Pastor Anton, freelance lang yun eh. Evangelist. Freelance lang. Ako freelance. Hindi. Okay lang sana kung kunti lang ibigay ko sa inyo, tapos magtrabaho ko bandiklak para fix na income ko. Di ba? Pero God called me to minister the Word of God. Amen? So by faith akong mabuhay. By faith, by faith. Every day is by faith. Kahit pa naman nagtatrabaho, by faith din naman eh. Ang point ko, ang oras ko is hindi pwede na may amo. Kasi ang mangyayari dyan, tawag doon, ma-compromise ang time ko to care of the brethren sa Santa Ana. Paano pag sinabi, Brother August, Pastor, kailangan ka dito. Brad, hindi mo na ako kasi may boss ako. Makalag out ako, 5 o'clock pa. So, ang nangyari doon, di na lang ako magpastor dapat, kung ganun, di ba? Kasi may boss pala ako. So, I need to work like Paul. I need to work like the mindset of Paul. Ano ang mindset ni Paul? Mission field, but I will not be a burdensome. Hindi ako pabigat sa mga pupuntahan ko doon. Sabi nga ni Paul, pupunta ako sa inyo, hindi ko hahanapin kung anong nasa inyo. Hahanapin ko, mismo kayo lang. Yeah? I seek not yours, but you. Yan. So, ganun ang mindset para manalo tayo sa ating pag-work in reaching the lost and finding a way na matalo itong evil forces na ito. And God is the one who take the lead. Si Jesus Christ man na nag-take the lead sa ating battle against the evil forces. We have His Word, and that Word is the gospel, the message. It is hid to them. Kung hindi tayo mag-share ng tunay na gospel, natago sa kanila yon. Kasi tinago talaga nila yon ng dyablo dahil gusto niya na bulagan sila. At isa din tayong nabiktima dito. Kasi ayaw niya na ang light of the glorious gospel ay maliwanagan ang bawat isa. So gusto ng dyablo, yan na lang ang gusto mo, tayuan mong baptis ka, forever, mamatay kang baptis. Ganon yun eh. Bakit ako pupunta dyan? Ibang klaseng baptis kayo, mga kulto kayo. Mga ganon, di ba? No, we just read the Bible just like the Berean, di ba? Just like the Berean. Kaya tama yan si Pastor Efren, nung narinig niya ang word, I will check the Bible. Nung na-check niya ang Bible, he check it, he search it, and whether those things na narinig niya ay totoo. At sabi niya, totoo nga. Bakit pa ako mga hihinayang? Truth over friendship. Sabi niya, yung kag-friendship nila sa mga Bulacan pastor, grabe. Kaya gano'n narinig ko eh. Which is, isa sa mga blessing, may brethren tayo ng mga pastors na kaibigan na pwede nating doon sa Lipa, i-share natin. Punta tayo doon. So, may isa sa akong Bisaya nga pastor. Nakakilala ko yung unang punumating na bisita ni Pastor Alex. Nagchat-chat kami. Punta kami sa Lipa. At mga kapatid, gusto ng Panginoon na mag-comrade tayo sa truth. Ayaw niya na ang dyablo, gusto niya watak-watak tayo para lamunin niya tayo. So, the more na watak-watak ang sundalo ni Kristo, kasi hindi naman lahat natin hindi save ang bawat isa. Amen? Only God knows and them are saved. Kung saved sila, pero nandun pa rin sila sa cooperation with the evil, idea ng evil, kumrad sila, pero nas prisoner of war. Kaya niyo po, kapatid? Kaya kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin silang i-rescue. I-rescue. Amen? So, we need a plot. No? Kailangan natin ng planuhan. So, sabi ng Paul sa kanyang sulat, ako'y natatakot, baka lest by any means na ang si Diablo, serpente, ay kung paano siya, tinukso niya si Eva, ganun din ang kaisipan nyo. I-corrupt mula sa pagka-simple. No? Simple. What is the meaning by simplicity? Anong kaibahan ng simplicity at duplicity? Ang simple mind, isa lang iniisip niya. Simple nga lang eh. One lang. One direction, simple, simplicity. Pag sinabing duplicity, yun po ang magkakaon na yun, delikado na yun. Hindi tayo mananalo doon against the evil forces. So we need to have that simplicity. Ang mind natin sa doktrina sa simbahan, ganun din ang ating pamumuhay sa labas. No? Gaya ng aking encouragement sa inyo, kung paano kayo mamuhay dito sa church, ganun din sa labas. Kasi kung tayo bilang mangangaral, ay mangaral tayo ibang Jesus na hindi natin ipinangaral o may narinig tayo,
na ibang espiritu na hindi natin na-receive according sa revelation ng Panginoong Hesus kay Paul, na which is our apostle, at hindi natin natanggap yon, forbear pa rin. Yan ang message kanina. Forbear. Huwag mong, kumbaga, diretso agad. Banatan mo agad. No. Just bear. Amen? Yan ang mensahe ng forbear kanina. Amen? Bear with Him. You might as well bear with Him. So, forbear lang, mga kapatid. So, it is designed to corrupt kasi ang gusto ng dyablo na ang mind ng tao, sisirain niya. Yun ang plot niya. Then it is presented through counterfeit ministers of God and also through deceived and careless Christian, which is ako din yun dati. So, hindi ako aalis sa iyo kung hindi ka makapagtanggap ng makapag-pray ng sinner's prayer. O sa pa, Holy Rosary ba ng Baptist. So, at the end of our conversation, Brother August, at sabihin ko sa iyo, bago ako matapos sa iyo, makapag-Holy Rosary ka muna. Anong Holy Rosary sa Baptist? Sinner's prayer. Ayan. So, talagang meron ako mga illustration na talagang bumibili pa ako ng books, Brother James, sa PCBS. 1,000 illustration. Ayan. Para lang makakuha ko ng mga best illustration na pwede kitang ipapasok sa aking, kumbaga merong tinatawag na, di ba sa usapan may tinatawag na net? Ikaw bro, makabenta ka na ng, di ba nakabenta ka ng mga produkto sa bata ka pa? Sino sa inyo nakatry na nagbenta ng any product? Maruya, barbecue, sino sa inyo? Di ba? Bata pa tayo. So meron tayong mga intro. Di ba? So wag diyan ay talagang magsabi, papasukin na natin at makabili sa produkto. So parang ganun ang marketing namin dati. Nangyari, naka-operation na pala yun sa evil forces. Kasi ang evil forces, i-corrupt niya ang message. Ano ang message? Grace. Pero gusto niya ang haluan ng work. Ano ngayon sabi ng Bible? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. So, hindi yan basta-basta. Yung verse na yan, talagang i-precious nyo yan. Dahil ang dyablo, yan ang kalaban talaga niya. Ayaw niya na pagsabi ng grace, not of yourselves, lalagyan niya ng dagdag. Now which is, kukuha pa siya ng Bible verse din. Out of context ng mga Bible verse. Kuha niyo po, idadag niya doon. Dahil galing siya sa Bible school, galing siya sa mga katuruan na ganito, ay wala kang magawa. Mag-defend ka din sa iyong Bible school, di ba? Pero kung titingnan mo ang Bible mismo, the school of the Bible, the Holy Spirit is the teacher. Comparing Scripture with Scripture, rightly dividing it, context by context, talagang matutunan mo na hindi pala iyon dapat. Hindi dapat mag-cooperate. So, ano bang ginawa ni Diablo? I-pervert niya ang gospel na para sa atin. I-click mo nga, bro. There are a lot of gospel in our time sa Bible. 4 gospels. Prominent ito na naka-divide into 4. I-click mo nga yung hyperlink na yan. So gusto ng dyablo, i-divert ang mind ng tao, ibahin niya ang doktrina according sa nakalistang gospel na yan. I-click mo nga yan bro, hyperlink bro, yung red. Ayaw. Mabagal lang, copyright yata yung cellphone na tayo, laptop natin. Nag-copyright ata yan, ano? Mabagal. So, 4 gospels yan, no? Na i-arrange natin into 4. Una, yung gospel of the kingdom. Ayaw. Hindi mo na-click, no? Na pangalawa, yung gospel of the grace of God. Pangatlo, mapatid, is yung everlasting gospel. Then, pang-apat, yung perverted gospel. Which is another Jesus po siya. No? Hindi pa rin, bro. I-click mo nga yan. Hyperlink na yan. So, kung hindi man ay okay lang kasi time is very limited. Overview lang ito sa ating pinag-usapan at gusto ko na tayo po ay makakuha ng overview kung ano talaga, paano tayo magkaroon ng tawag doon, cooperation. Hindi tayo mag-cooperate na to be with the evil, kung anong plan niya, kundi tayo mag-cooperate to win that battle against the plot, no? So, yung plot niya. Continue. So, ano ngayong gospel na para sa atin? Gospel of the
grace of God. Yun yung gospel of Christ. So, i-pervert niya, gagawin niya ngayon, iiba niya yung programa. Kaya maraming nagsasabi ngayon na ikaw mismo sa panahon natin ngayon ay party ka sa Israel. So, ang tawag doon, replacement theology. Ikaw ang ipinalit. Kasi ang Israel, ang bayan ng Israel, sila ay hindi tumanggap sa hari. Ikaw na ngayon ay spiritual Jew. Yun, spiritual Jew. Ang tawag doon, replacement theology. At mayroong nagsasabi din na ngayong panahon na ito ay tribulation na. Kailan nagsimula? Nung panahon na sa pandemic, yung 2020. Ayan, so maraming ganun ng mga nagsisilputan ng mga doktrina. At marami kang makikita na talagang nasa kuan na tayo, nasa ganitong part ng tribulation na tayo. Now which is, ang mangyari doon, ang gospel, ang good news doon, magpatuloy ka hanggang wakas. Matthew chapter 23. Kasi kung hindi ka magpatuloy hanggang wakas, hindi ka masali doon sa kaharian na yon. So magtiis ka hanggang wakas. Kaya marami pong hindi nakaunawa, mga kapatid, sa ating tinayuan dahil unang-una, ang ating interpretation is literal. Kung anong sinabi ng Bible, yun po ang ibig sabihin nito. So, sa panahon natin ngayon, biyaya. Pinipervert siya, dagdagan niya ng gawa. Paano? Madaming verses na akala natin ang kaligtasan ay gawa. Look at yung pakita natin kasi for the sake ng ating mga brethren sa Santa Ana na hindi masyadong familiar sa issue, tingnan niyo po, Matthew chapter 23. Baka hindi po kayo nag-assume lang ako na nakuha nyo. Mas magandang mag-slow muna ako. Kahit hindi matapos natin yan, no? I know time is very limited. Nakuha ko naman, may monitoring naman ako dito. At tingnan po, Matthew chapter 23, verse number 24. Matthew 24 and verse number 20. Okay. 24:13. Ano sabi ng 24:13? But he that endure unto the end, the same shall be saved. Sa salita kasing English na saved, sino ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kanya po? So, ano yun? Ano yun? May something there. Ano yung something doon? Meron kang effort doon kasi siya ay magtiis hanggang wakas eh. Anong hanggang wakas? Kaya ang idea nila, wala silang right division hanggang wakas doon sa mundo na yon. So, waiting for that general judgment. May mga ganong katuruan din. So, may mga aspetong ganon. Pero sa atin, mga batid, hindi ito applicable. Bakit, mga batid? Kung kaluluwa ang pag-usapan, ang tinutukoy dito ay patungkol sa kaharian. Kasi verse number 14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So makita niyo po, mga kapatid, ang kaibahan. Ang kaibahan niyo po, tingnan niyo po ang timeline niya. Tayo po ay wala na dito dahil tayo po ay naiangat na po sa panahon ng pagbalik ng Panginoon sa alapaap sa 1 Thessalonians chapter 4. After nun tayo po ay naiangat doon, dito na magsimula ang pangangaral ng magandang balita patungkol sa kaharian. Saan? At anong scope? Lahat ng bansa. Dito na matutupad ang mga pagtuturo na sinabi na ang mga Hudyo ay sila yung una dapat na Kristiyano. Di ba? Si Kristo dumating. He came unto His own people, Israel, at sila ang mangaral para sa ating mga hintil. Natupad po ba yun? Hindi. Dahil sila na mismo ang nagbudhi sa kanilang hari, kaya walang kaharian. Kaya nung time na meron sanang promise of the kingdom, tingnan po Acts chapter 1 verse number 6. Anong ginawa ng Diablo sa sistema na ito? Ang message of the kingdom of the gospel ay inilagay niya sa biyaya. Kasi wala na hindi na epektibo yung gospel kingdom dahil meron ng postponement. Noong nangaral si Kristo, 40 kaadlaw, 40 days, habang siya po
ay nabuhay namang muli, no? 40 days pa siya nagstay sa earth to preach the gospel of the kingdom sa mga disipulo. Verse 6, and when they were come together, they asked of him. Sino yung they? Mga disipulo ni Kristo. Nangutana or nagtanong sila kay Misaya nila, kay Kristo nga nabuhay na mamuli. Sabi niya, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Anong sabi ni Kristo? He said unto them, it is not for you to know the times or the season which the Father had put in His own power. So there is the kingdom na postpone. Ano ang effective na nagiging panahon natin ngayon? Hindi na kingdom time, kundi it's a grace period. Amen? Bakit? There is a revelation na binigay ng Panginoon kay Apostol Pablo, Ephesians chapter 3. Tingnan niyo po, verses 1 to 4. Anong sabi ng Ephesians 3 verses 1 to 4? Cut off ito nung time na si Kristo ay napako sa krus at ipinangaral ang mensahe na wala na po ang mensahe ng kaharian noong si Pablo na mismo ang nangaral nito. Verse number 1, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you. Yan. Sino ang kausap ni Kristo noong 40 kadraw or 40 days siya nangungusap nung siya po ay nasa earth pa, wala pa siya pupunta ng heaven? Mga Hudyo. Hindi mga hintil. Ang mindset na nilagay ni Kristo, hindi na po mangyayari yung sinabi niyo na kaharian. Pero there is a re-offering. Re-offering. Paano na re-offer? Si Pedro nag-preach. Repent. Yan. Si Stephen nag-preach doon sa Acts 7. Repent. Pero nag-repent po ba sila as a nation? No, sir. Pinapatay nila sino ba yung tinugutan ng ulo? Si John ba yun? Or si James? Tapos, pinugutan ng ulo, binato nila si Stephen. So, ayaw nila sa kingdom pa rin. Ayaw nila sa mensahe na si Kristo ay Messiah. Sino po ang isa sa mga ayaw na Hudyo? Apostol Pablo. Dati siya ay Saul. Ayaw niya mismo. At sabi niya kay Stephen, sino ka ba? Bakit nagsasabi ka na kami ay nagpatay kay Kristo na Messiah? Hindi nga kami naniwala nga Kristo siya. Diba? So, binato nila si Stephen, namatay sa Acts 7. Pero there was a time na si Paul, the murderer, ay ginamit ng Panginoon. Acts chapter 9, he got saved. At ngayon na nagsusulat na siya ng mensahe na ang panahon natin ngayon ay there is the message of the gospel of the grace of God. Verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you ward. Verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So ano yung mystery na ito? Ito yung nakapagtalo sa dyablo. Kaya pala, against siya sa taga-Berean. Sisirain niya ang ating mga goals. Anong goals natin? I-reach out natin ang loved ones. Ano ang gamit na message natin? Gospel of the grace of God. Sisirain niya ang gana ng mga Berean. Wala nang gana magbigay, wala nang gana magsimba, wala nang gana mag-encourage, wala nang gana na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Bakit? Para successful siya. The prisoner of war. Sino ang prisoner of war? Yung kapitbahay natin, yung mahal sa buhay natin, yung ating mga classmate, yung ating kamag-anak. Gusto niya ipriso palagi yung mindset nila at hindi na tayo magkagalaw tuloy. Amen? Kaya sana, mabadad, let's cooperate to know the tactics of the enemy, to blind the minds. Yun yung gusto ng enemy, to attack the message by blinding the mind. Tingnan nyo po sa 1 Corinthians chapter 2. Ito yung po ang dapat ipahayag natin kay Satanas sa mindset natin na talo ka na. Sabi ng Panginoon sa salita niya, verse number 8. Sabi ng Bible, and I, brethren, I'm reading verse 1, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom. Pastor, hindi ako marunong mag-share dyan. Sinabi mo, Pastor, about sa gospel of the kingdom, about sa gospel of the grace of God, about sa ganito. Hindi mo na kailangan ng excellency of speech. Alam mo kung anong gagawin mo? Basahin mo lang ang Bible. Yun ang sabi ni Paul eh. Wala ka na mag-outline. Hindi na, basahin mo lang.
na meron sis, meron brad, meron ma'am, meron sir, na si Pablo pala, mamamatay tao dati, meron siyang ipinadala na mensahe ang Panginoong Hesus sa kanya. At sabi niya sa kanyang sulat sa 1 Korinto 2, tingnan mo, and he is declaring the testimony of God. So I'm just reading the Epistle of Paul, verse 2. I determined to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And as with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching was not in enticing words of man's wisdom. So hindi na tayo gagamit ng mga magandang, makapagdamdaming na mga ilustrasyon. Basahin mo lang ang verse sa Bible at sabihin mo, agree or disagree. Ganun lang. No? Agree ka ba dito na merong testimony ng Diyos na may power? Yeah? Sabi niya, na may demonstration of spirit and of power para ikaw, verse 5, tingnan niyo po, na ang iyong pananampalataya hindi tumayo, hindi nakatayo sa kung ano ang illustration ng tao. Yung wisdom, kung paano siya mag-deliver ng message. Hindi, dapat words of God ang kanyang mabalikan pala. Kaya gusto ko mag-memorize kayo. Alam mo kung anong ginagawa ko kay Jairi at Joboy? Lahat ng mga priority verse na ilagay ko sa kanilang mind, salvation lahat. 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. Joboy, 1 Thessalonians 1, verse number 5. Our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in much assurance. Hindi ko wala akong power na mag-save sa aking anak. Alam mo kung paano ko lang i-convince siya para ma-save? I will go to the verse na nasa mind niya. Di ba, Pin? Anong verse ni Pin, bro? Ano po hindi mo i-convince siya na save siya? Yeah? So, I'm talking to Brother Ricky na. So, you let her memorize a lot of salvation verse. Let them memorize 1 Corinthians 15. Johan, si Terence, verses 1 to 4. Jaire, tulog na. Titus 3:5. Not of works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us. Romans 5 verse 1. Ano sa being justified freely by His grace, we have redemption. Lahat ng verse, kahit nga husband and wife O anong verse mo, salvation? Baka doon lang ka sa Ephesians 2:8 and 9. So dagdagan mo pa. You convince yourself by the Scripture. You agree with the Scripture. Yun lang ang gusto ng Diyos. Wala nang illustration. Amen? You agree na totoo ang Diyos. Totoo ang salita niya. Ang diablo kasi marami siyang pasikot-sikot. Yeah? Mga kapatid, back to the Bible lang tayo palagi. Amen? Back to the very pure words of God. Let our children memorize verses. Di ba, Kuya Joash? A lot of verses about salvation, Kuya Joash. Balik ka doon. Pauline Epistle. Priority mo yon dahil sa kaluluwa mo yon. At stake ang iyong destiny yon. No? Between death and hell yon. No? So mga kapatid, sabi ni Paul sa kanyang sulat, ay ko'y nagsasalita ay hindi sa patungkol sa kung anong kakayanan ng tao, kundi sa power ng Diyos. Ano ang power ng Diyos? Salita ng Diyos lang. Amen? Yun lang makapagbago sa tao, salita ng Diyos. Verse number 6, howbeit we speak the wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught, but we speak the wisdom of God in a mystery. Alam mong diablo, ayaw niya yung topic na mystery. Gusto niya doon ka sa topic sa prophetic seminar, Old Testament, na mga walang problema doon. Pero kung ano ang dapat nating mission sa September, seeking the lost at any cost. Paano ka mag-seek ng lost ni ikaw mismo? Hindi mo alam kung anong mensaheng dalin mo. Anong mensahe? Gospel of the grace of God. The mystery that Christ died. Anong mystery doon? May effect sa iyo. Anong effect? Forgiveness of sins. Anong effect sa kamatayan niya? Redemption. Anong effect sa kamatayan ni Kristo at pagkalibing pagkabuhay namang muli? Justification. Ano pa? Regeneration. Ano pa? Adoption. Ano pa? Sanctification. Yun palang assignment natin, bro. No? Please remind me to remind you na kaya mag-aral tayo mga men. Amen? Salvation. Amen? We need to dig deeper ng kaligtasan because that's the battleground ng devil. Ayaw niya tayo mag-aral. Mga men, simula lang yan, mag-exhortation message. January to May lang. Pagkatapos, wala na. Panalo na ako. Sabi ng diablo.
Kasi busy sila. Hindi dapat tayo mabisi, amen? Ibalik natin, i-revive natin ang gospel preaching. I-revive natin, Brother Dario. Turo ta kung ano ang katubusan, ano ang kaligtasan. Oh, so, pwede, bigyan kita ng things na dapat mong baybayin. Tapos, kahit 5 minutes lang. Bakit kaligtasan ay biyaya? Oh, number 1, dahil ito hindi sa gawa ng tao. Oh, Ephesians 2:8 lang. At hindi ito kayang gawin ng tao. Regalo ito ng Diyos. It is the gift of God, di ba? Oh, so, pwede mo na emphasize yun. Ayaw ng diablo yun. Pero kung tayo ay mag-work together against the devil's policy, mabuksan pang isip ng pamilya mo, sa kapitbahay mo, katrabaho mo. Kamo? Ganon ang ating gagawin ngayon, mga kapatid. Amen? Let's work together dahil the reward will be later. Amen? Gaya na sinabi ko, wala kayong pera madala sa langit. Wala tayong trabaho na madala sa langit. Wala, di ba? Bahay, madala sa langit. Wala. Itong building, hindi madala. Ano madala natin? Kaluluwa. Let's go and win them by the gospel of the grace of God. Ano ang gusto ng diablo? Bulagan ka, ayaw ka, huwag kang malaman, ayaw mong malaman ito. O, ipaalam ko sa iyo para malaman mo. Ano yon? Yung tinago na Diyos na kaalaman. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the word unto our glory. Ano yon? Verse 8, which none of the princes of this world knew. Kasi kung isa sa mga prince of the power of the air si Satan, hindi din niya alam. Ano ba ang power ng cross? Ano ba ang power ng death, burial, and resurrection? Ito. For had they known it, they would not crucify the Lord of glory. Kung alam ba ni Diablo, kung alam pa lang niya na powerful pa lang itong kamatayan ni Kristo, pagkalibing at pagkabuhay ng muli, hindi na niya ipako si Kristo. Hindi niya gamitin si Judas na Tagalog, taksil, no? Hindi niya gagamitin. At wala ng Judas, pero nung alam ng Diyos ang chess niya, alam niya ang move niya, captain of our salvation nga eh. Amen? Siya yung leader natin. Sabi ng verse 9, I hath not seen nor ear heard, neither entered into the heart of man the things that God hath prepared for them that love Him. Ano ba ang nangyari sa diablo? Nung si Kristo ay nabuhay namang muli, Colossians chapter 2, talo na pala siya. Gideclare ng Diyos, talo na ang kaaway natin. We have won the war. Verse number 15, Colossians chapter 2, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. Ano yon? Yung system of law. Tinapos, Christ is the end of the law. It was against us. Thou shalt not covet. Thou shalt not, maraming thou shalt not, diba? 10 commandments. It was all against us. Pero ang sistema na yon, inabolish niya. Ano ang system na ngayon, bro? Bakit gift ang pagpunta ng langit? Kasi inabolish niya ang work system. Grace na. Ayaw ng diablo yan. Gusto niya bubulagan yung mga tao ngayon. Kaya sabi ng Bible, God abolished that ordinances na contrary sa atin and took it out of the way. Saan nilagay niya? Nailing it to His cross. After He was there, then He was buried and rose again. Ano ang ginawa ni Kristo? There is a declaration. I am a winner. I spoiled Satan. Alam mo yung word na spoiled? Sa English, sa Tagalog yan, gaya na sinabi ko sa inyo, yung muro-muro? Muro-muro. Oh. Pagka-declaration na ubos na lahat ito, anong tawag? Yes, panalo lang kami. Declared winner. Bakit? Ubos lahat. Nakaptid na natin lahat yon. Napunta na nun sa kabila. Ganon si Kristo. Kinaptid niya lahat yung power nandun na nakaupo sa right hand of the Father. At sabi niya, I am the winner. I spoiled the principality and powers, and I will show, even now, I show openly, I am triumphant. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He taught me and bought me with His redeeming blood. Yun ang sinigaw. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He plunged me
to victory beneath the cleansing. Panalo na. Hindi na wala ng power ang dyablo sa atin. Pero ang gagawin ng dyablo, sisirain pa rin niya ang kanyang movement ng local church. Yung mindset ng local church, yung mga pursuit ng mga plano ng mga members ng church. Pastor, sa'yo lang yan. Bahala ka na sa buhay mo. Yun ang mangyari. Kaya please pray. May mga little kids, my wife is, I'm so glad na kanina, little by little, interaction with neighborhood, interaction with our loved ones, and show to them that Christ is triumphant. Amen? At ang dyablo, ayaw niya yan. Ayaw niya yan. Continue, bro. So, ang binubulag, continue tayo sa sistema ng mga modern day soul winning scheme. Continue na lang. Kasi time is 4:30 na. So, gina-frustrate nila ang grace, dinadagdagan nila ng works, instead na grace lang ang kaligtasan, nilalagyan nila ng work. At ayaw pa rin nila talaga intindihin na ang prayer is a work. Maraming nag-defend. May tinatawag na asking prayer at may saving prayer. Ganun ang aking defend. Ako dati ganun din eh. No? So, the faith ay yan lang elemento na compatible sa biyaya. Hindi pwede lalagyan ng iba pang element. Kapag-aral ba sila sa science? Ito yung tamang science eh. Ano ang elemento na maligtas ang tao sa panahon ng biyaya? Wala dapat halong gawa. Romans chapter 4, ano pang sabi ng Romans chapter 4? Romans chapter 4. Dito na tayo magtapos. Mga ilang verses na lang. Hindi ko kayang maubos yan. Ang dami niyan, mabatid. Si Evangelist nga eh. Para halos isang taon yan. So, sa akin lang ay appreciation sa mga truths na yan na ini-share niya o inibinahagi sa akin. Romans 4, verse number 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace. So, panahon natin is grace, the gospel of the grace of God given by Christ to Paul. Pero kung itrabahuin mo yan, hindi na reckon of grace, utang na. Ang nangyari na yon, kung sabi ng tao, Lord, patawarin mo ako at papasukin ka sa aking puso. Talagang daming mga sistema, di ba? At itong puso ko, buksan ko na ngayon. Pasok ka na. Grabing mga ganun ng mga system. Di ba? Instead of preaching the pure words of God, giving them a cliche. Alam mo yung cliche? Yun yung sa dulo. Mga cliche lang. Kapatid, sabi ng verse 5, ito yung dapat na malaman, ito yung ipaaral natin sa ating mga anak. Kuya Joboy, next verse mo, Romans 4 verse 5. Tingnan mo, Kuya Joboy. Romans 4 verse 5, but to him. Sino yung him, Kuya Joboy? God. But to God that work, sino God naman? Yung tao pala, yung tao na niwala. Kung sino ang hindi nagtrabaho, but to him na hindi nagwork, but believeth on him. Sino yung him na yan? Plural ng, pronoun ng God. But believeth on God that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So bakit masabi mo na righteous ka sa harapan ng Diyos? Kasi may faith ka. What is faith? Substance of the things hoped for and the evidence of the things not seen. Ano ba ang mga bagay na hindi nakikita? Of course, ang Diyos. Diba? Hindi nakita ang Diyos. Ang Diyos ay namatay sa krus, nalibing na buhay ng muli. Nakita mo bang namatay siya? Nandito sa salita ng Diyos. Hindi mo nakita talaga doon sa scene na yon, pero totoong namatay siya. Kasi totoo ito. Amen? Manampalataya ka lang kasi may sinabi. Amen? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So, bago ka darating sa pananampalataya, dapat may Word of God, mga kapatid. Amen? Paano ka mananampalataya kung walang Word of God? So, ang Word of God nagsasabi, there is a God who rose again from the dead, at kung ikaw ay manampalataya nito, righteous ka. Sino ang righteousness mo? Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, God made Christ to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. So tayo po ay righteous dahil si Kristo ang ating righteousness at hindi na po ang ating sarili. Kaya ayaw ng dyablo yan, no? Gusto niya na haluan niya. Balik tayo, bro, sa ating conclusion statement. Therefore, it is of faith
that it might be by grace. So faith is the only legally compatible doon sa grace ng Diyos sa panahon natin ngayon. Hindi endure it to the end, the same shall be saved. Hindi water baptism. Hindi kung anumang prayer idagdag mo. Hindi work, whatever work. Kasi hindi na grace of God na ang kaligtasan. Kung may halo. Gusto ng diablo ganon. Gusto niya bulagan ang sistema ng Word of God. Ang gusto ng Diyos, believe on Him. Gusto ng Diyos, faith in His blood. Gusto ng Diyos, we have that statement sa Bible na believe it in Jesus. Gusto ng Diyos na justified by faith without the deeds of the law. So klaro po yung mga verses sa Romans chapter 3 pa lang, matibay na po na evidence na kung ikaw ay nanampalataya, saved ka dahil nanampalataya ka lang. Bakit ka pupunta ng Romans chapter 10 na iba naman ang topic doon? Klaro naman sa Romans chapter 3. Bakit? Kasi Roman road. Roman road. Walang problema sa Roman road. Kahit sa Romans chapter 3 ka lang, a good road na lang sa Rome. Amen? Sa Book of Romans. Book of Romans pala, not Book of Rome. Amen? Ang system kasi, may systematic theology kasi. Dito yung verse next ha. Next naman, punta ka sa verse na ito. Romans chapter 3 pa lang, park ka na lang dan, save ka na eh. Amen? Save ka na. Imagine Romans chapter 3 na binasa natin kanina. Balik mo nga bro. Balik mo nga. Kaya hindi tayo mag-cooperate sa system ng mga modern day soul winner, mga kapatid. Ang sa atin is to convince the people with the scripture na totoo ang sabi ng Bible na kung ikaw bilang makasalanan, naka-describe sa Bible sa Romans chapter 1, ang dami pong nakalagay na makasalanan dyan. Klase-klaseng mention na kasalanan. Then Romans chapter 2, kahit sino ka man, Hudyo or Hintil. Then Romans chapter 3, kung anong advantage mo kung Hudyo ka, wala po. Walang advantage kasi una-una, all have sinned and come short of the glory of God. Pero, napasa kanila muna ang mga orakol ng Diyos. Pero ang problema, sila na mismo ang nagbudhi sa kanilang Kristo na yan. Kaya wala ni isa. There is a declaration sa Romans 3 verse 10 na wala ni isa sa atin na righteous sa harapan ng Diyos. Kaya, bakit tayo tinawag na righteous? Verse 10. Tingnan nyo po, Romans 3 verse 10. Ipakita mo nga bro para makuha mo ang conclusion. Okay. Then, 2 or more verse. Basahin niyo po, as it is written, there is none righteous, no not one. So bakit masasabi mo na righteous ka? Sinabi nga, there is none righteous, no not one. Paano mo yan i-reconcile? Sino na ngayon ang magsasabi na righteous ngayon sa atin? Sinabi, there is none righteous, no not one. So masagot yan sa Bible na mismo, huwag kang titigil sa verse 10. Titigil ka lang kung mag-period na at ma-end na ang chapter. Hindi pa na-end dyan verse 10. Anong next sa 10? 11. Anong sa next sa 11? Hanggang verse, ano yan? Tingnan sa Bible, 31 yan. Anong topic dyan? Do tinawag ka na hindi righteous dahil makasalanan ka sa Romans chapter 1. Mga Hudyo sa Romans chapter 3 verse 1, chapter 2. Pero pagdating sa verse number 19 sa Romans chapter 3, tingnan nyo po. Merong ipinahayag ang Diyos na righteousness, verse 21, at ito ay pwedeng makamit at tawagin tayong righteous sa harapan ng Diyos dahil wala itong patungkol sa mga kaya nating gawin. Tingnan mo, verse 21, but the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. So, hindi ito patungkol sa righteousness na batas ang basis, kundi patungkol ito sa regalo ng Diyos. Paano matamit? Paano makuha? Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that pray, believe. Hindi po water baptism or church membership. Believe lang. Paano yan? Parang naging grabe ka, easy lang naman, believe. No, mahirap yan para sa iyo. Kasi marami ka ng preconceived idea. Amen? Pati nga ako nahirapan Ngayon, mga bata natin, wala pang preconceived idea. Marami sila nakarinig ng gospel preaching kaysa sa atin dati na maraming stock. So, sana mapatid, ang ating mga anak
ay mag-believe na tunay talaga. Hindi dahil napilitan, hindi dahil natakot kay Papa, mag-believe ka, hindi. Joboy, mag-believe ka, hindi. Paluin kita. No, hindi ganon. No, hindi dahil napilitan, kundi dahil na-convince sila sa kanilang memory verse. Ano kaya, JL, no? Memory verse. I-convince mo sa sarili mo na the Bible is true. When I memorize this, totoo ito. Then I believe this Word of God. Amen? Every Word of God is pure. So when you believe, you are now positionally righteous. Ano yun, bro? Bakit tinawag ka hindi righteous? Dahil una, hindi ka talagang righteous sa harapan ng Diyos. Pero bakit righteous ka on the other hand? Kasi merong righteousness na nasa iyo. So ang tawag doon, positionally righteous. Pero, dito tayo sa conclusion. Psalm chapter 1. Tingnan niyo po. Psalm chapter 1. Verse number 6. Basahin natin. Ito naman tayo dadaliin ng Diablo. Hindi natin matapos yan, Brad. Yung ating slide. No? Ang policy ng evil to attack the message. Haluan yan ng mga cliche, mga anything. Yun yung alam nyo na po, isa sa mga awareness, alam nyo na yung system ng mga modern day na mga soul winner. Sa atin, let's just convince the listener sa words of God. After getting saved, because of convincing on that believing the gospel, at mag-believe na sila doon, testify na sila na na-convince sila sa scripture, because the scripture has the power to convince the sinner, the error of his mind. Di ba kanina, yung verse kanina, nag-forbear ka lang, then na-convert siya from the error, then he will be saved from death. Di ba? Kanina? So ngayon, after knowing na you are righteous, number one, bakit righteous ka? Positionally. Ayaw ng Diablo yun malaman sa'yo. Gusto niya na magpakaawa, anong kawawa ka ba? No, hindi ka saved. Parang ganon. No, the Spirit of God convince you that you are saved. Amen? Now, you are saved. Practically, the Bible is for all of us. Hindi po tayo namimili ng scripture. Yung Berean, kulto yan. Dahil Pauline lang daw sila, nagbabasa ng Bible. Ayaw nila sa mga ibang libro. Dahil right divider nga daw. No, all of the Bible is for us. For us. Iba yung to us, iba yung for us. Ano yung patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa? Gospel of the grace of God. Walang halong gawa. Hindi natin dadagdagan ng gawa. O ano bang gawa mo? Pray, water baptism, church membership, anong kada Sunday, punta kayo dito, morning, afternoon. Hindi kayo maliligtas dito. Amen? Ano ikaliligtas? Convince yourself by the scripture of God na there is the gospel preached by Paul. That Christ died, buried, and rose again. After believing it, na sapat na yon, sabi ng Bible, sealed ka na by the Holy Spirit. Ephesians 1:13. At sabi ng 1 Thessalonians 1 verse 5, Juboy, meron ka ng much assurance. Sabi ng Titus 3 verse number 5 kay Jaire, saan ka? Sabi niya doon, meron ka ng renewing of the Holy Ghost. Na-renew ng Holy Ghost sa'yo. Pastor, hindi ko na-feel. Hindi ko nasapak kanina at ginanon ko, nandito lang ako, ang Holy Ghost. Hindi na kailangan sapakin ka dyan. At sabi niya, bago ng kuan mo, bago ng buhok mo, itim na itim. Hindi ganoon ang Holy Ghost. Ibang klaseng Holy Ghost yun. No? Dapat i-remind ka lang by the Word of God. No? Mag-reminis sa iyo ang mga words of God. Thank you, Lord. Itong mga words of God, precious sa akin. Amen? So after that, all of the Bible is for us. Amen? Genesis to Revelation. Ayaw ng Diablo yon. So ang taktik naman ng Diablo ng right dividers, inaatake sila ngayon. Na palaging focus sila, Pauline. Hindi na nila tuloy na piyestahan ang mga words of God sa lahat ng Bible. Amen? So let's go to that verse alone. Verse 6, tingnan niyo po. For the Lord knoweth the way of the righteous. Dati, ikaw hindi righteous. Dahil una, hindi ka pa saved. Ngayon, ang tawag sa iyo ay righteous. Bakit ba? Dahil mabait ka? No. Dahil may righteousness of God na nasa iyo. Paano mo nakuha ang righteousness of God, bro? By believing Christ. Amen? Believing Christ. Kailan yun? Kaya itinanong ko si Absidi naman, ang Jeanette, kailan ka na-convince sa Bible na saved ka? Kailan ka na-convince sa gospel, sa Holy Spirit na talagang totoong saved ka? Ayun, the time na narinig niya sa online streaming. Amen?
Kaya hindi natin i-underestimate ang online streaming. May mga nakikinig talaga na nagdudalawang isip pa. No, ligtas ba sila? Hindi. So, one of the testimony ay si Anjanette. Baka pwede mong isulat, Sister Anjanette, sa papel. Pastor, ito yung araw na ito. Nakinig ako, ito yung mensahe, ito yung gospel na ito. Anong gospel? Baka gospel of the kingdom, no? Na si Kristo ay hari. So, i-share mo yung verse, no, sa mga Pauline epistle. Marami, di ba? Ephesians, 1 Corinthians. Ikuan mo kung anong mga understanding mo doon by the help of the Holy Spirit. Ngayon, dito na tayo sa conclusion. Ikaw na righteous, alam niya na ang manner mo. Alam niya ang tunay na ligtas, na ang manner dapat ay righteousness. Kaya mo? Iba yung, the Lord knoweth that you are righteous. Di ba? Ang sentence ginamit ba? That you are righteous? Hindi. Anong ginamit? Way. Ano yung way na yon? Yung manner. Yung manner. So, dapat sana mag-reconcile na ikaw ay righteous, hindi dahil mabait ka, hindi dahil ka ng tawag doon, mga works, grace lang. Grace ang nakapag-save sa'yo. Ngayon naman, ang buhay mo dapat mag-reconcile doon sa sinasabi mong righteousness na yan. Kasi sabi ng Bible, the Lord knoweth the way of the righteous. So, ang tanong, baka hindi mangout ang Panginoon at sabi niya, parang righteous na nga siya, pero hindi niya alam yung way ko eh. Diyan niyo ba? Ako nga, ang first example of a giver, God. Yeah, sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave. Kaya minsan ang ating mga members dito, talagang hindi mo alam talaga kung talagang naintindihan ba nilang kaligtasan or ano ba? Ni isang sentimo, ayaw talaga nilang maglabas. Hindi naman tayo namimilit sa kanila, pero ang manifestation, alam niyo po, Ted? Yung cooperation, yung participation, alam niyo po? Kung talagang participate, okay lang, Pastor, I pray for you. Something, alam mo yon? Love begins at the heart, but ano ngayon? Care will manifest in the hands. Parang nakalimutan niyo yung point ko, ano? Ano nga yung caring one another? Love begins at the heart, care manifests in the hands. So, anong ginawa ng Panginoon? God begins His heart. Anong ginawa niya? He cared for us by giving His Son. Sana makuha niyo po, Mabuted. Kung anong manner ng Panginoon, ganun din yung manner natin. No? Kung mayroong kailangan tayo, halimbawa sa missionary, trip natin doon, sa Mindoro, ikaw na lang, Pastor, bahala ka na dyan. No? So, sana mag-cooperate tayo, mga members sa Birian. Pastor Anton needs our help. Kumbaga, hindi man sinasabi niya, pero ako mismo, bilang pastor, ay nakakaalam sa pangailangan. Amen? Let's sacrifice. Let's sacrifice. He knoweth the way of the righteous. Kung talagang totoong righteous tayo, alam niya ang manner natin. Amen? At curious siya at talagang he see to it na dapat ang way ng righteous ay way din niya. Akma ba? Ang Diyos is righteous. Ang Diyos ay giver. Ang Diyos ay nagsacrifice. Ano pa? Ang Diyos ay talaga, ang lahat ng gusto mong i-describe sa Diyos, layong-layo pa natin. Amen? Kaya nga Christian eh. Christian means whatever the character of Christ, Kuya Joboy, ano ngayon? Ay yun dapat ang goal natin na ma-manifest sa buhay natin. Di ba, Kuya Joboy? Marami, 66 character traits ni Kristo. Creative, isa sa mga nasa curriculum sa ECE na pinag-aralan ni Kuya Joboy. Bawat book, merong karakter ni Kristo. So, privilege ako makapag-preach. Pero ang problema lang doon, kung the more siya expose ng Word of God, the more ang jablo din, maraming harang din. Daming attention, distraction, ganon. Kaya please, ano yon? Anong title natin? Let's go and cooperate against that plan of the evil. Anong plan of evil? Atakihin niya ang mensahe, haluan niya ng ibang mensahe. At after getting saved, ano ngayon? Ayaw niya na ikaw ay mamuhay na righteous. Gusto niya na mamuhay ka lang kung ano ang mga ungodly. Ungodly, walang katuturan sa buhay eh. Lahat ng mga iniimpok nila sa bangko, perish yan lahat. Bakit? Bakit? Sino pinag-apunan nila? Ang pinag-ipunan nila, sarili lang nila. Amen? Then it all become perishable. Pero ang way ng righteous, nag-iimpok tayo, hindi para sa sarili natin,
Tama po ba? Parang hindi yata kayo agree. Nag-iimpok tayo, Kuya Joboy, may pera ka sa iyong pitaka. Sabi ko, magkano pera mo, boy? Hindi yan para sa iyo, boy. Para yan sa Panginoon. Because God knoweth the way of the righteous. But the evil, ang plot niya, makasarili tayo. Yan? Crafty tayo. Always minding ourselves pa rin. Amen? Not taking care of the things of Jesus Christ. So don't cooperate with the plan of evil. Para manalo tayo, ano ang panalo natin? Let's go and find a way na ang tactic ng devil, alam natin ang galaw niya. Ang galaw niya, to deceive us by blinding, una, hindi ka dapat masave. Pangalawa, kung save ka na, nakapasok na sa iyo ang Word of God at Holy Spirit, ang gagawin niya sa iyo, ang manner mo naman. Ayaw niya sa iyo na mamuhay ka na makadiyos. Amen? Kaya, let's go to God in prayer. Lord, help us na minsan sa buhay namin talagang nasa darkness kami because we are blinded by the devil and that evil plot of the devil ay nasa amin. Once sa aming buhay ay kami po ay nanghawak na ang kaligtasan ay may halong prayer. Dapat ang present namin ay mag-pray ang isang tao para ma-save. Pero Lord, klaro sa Bible, sa mga Pauline epistle, believe lang. At there are contexts na minsan manisinterpret ng bawat isa. Na those verses in Romans 10 verse 13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And in fact, that verse ay context niyan is for the nation of Israel because in Romans 10 verse 1, Paul's heart's desire is that Israel, that they might be saved. As a nation, collectively, they should call upon the name of the Lord. That's a future. But granting na pwedeng i-apply sa amin, but verse 14, how shall they call on Him in whom they have not believed? Kaya, it is a believer's call. And Lord, sana Panginoon, ma-explain namin, how shall we call, according na 1 Corinthians chapter 12, kung wala kaming Holy Ghost? Kaya, a person who called the name of Jesus ay may Holy Ghost na, saved na siya. Kaya kung may isang tao man na pwede naming i-invite para siya ay maligtas, ay i-invite namin to believe the gospel. Not to pray. After believing, ang tao na yon pwedeng tatawag sa Panginoon 24/7 in his life, in her life. Kaya Lord, we are just putting things in a proper perspective. Ang diablo ayaw niya yon. Gusto niya na kunting pihit lang para kami mabangga, kunting pihit lang para nasa blind spot kami, at kami ay hindi makapag-ayos sa pag-share sa gospel. Kaya, Panginoon, tulungan niyo kami, mga bata namin, nakamemorize ng mga salvation verses. Doon sa mismo mga verses na minimorize nila, doon kami magsimula, ma-convince namin ang aming anak na salvation in our time ay doon mismo sa mga verses na matibay, na pwede namin panghawakan, na believing lang. Lord, tulungan niyo po, ibilang ako, bilang ama, may mga anak, at bilang minister din, may mga members na sila din ay I'm ensample to the flock in all manners as I handle my wife, as I take care of my children, as I take care of any manner sa aking buhay. Lord, help me. I know the devil is hindi siya titigil until makahanap siya ng butas, pwedeng masira, hindi makapagpatuloy ang gawain dito sa Berean Baptist Church. At Lord, tulungan niyo po ang bawat members. I know struggles ay everyday kasi sa workplace nila, marami silang mga kailangang trabahuin na minsan, Lord, ay ma-overwhelm sila, mapuno sila doon. Kaya ang aking prayer, ang aking dalangin, Panginoon, na mag-cooperate sila sa Holy Spirit against the enemy. And the deception of the enemy, yun ang old tactics niya. I-deceive niya kami through the philosophy na ang unahin namin ang aming sarili. Yun po ang philosophy na gusto nang itanin ng diablo. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa kanilang pagtrabaho tomorrow, whatever things na lakad nila, business, protection every day, sa nagtitinda, sa mga studies, nagbabiyahe, going to school, going to workplace, be with them. And as they reach out souls sa kanilang field, yung mga students, yung mga workmates, or anyone na maka-encounter namin, Lord,
tulungan niyo po ang bawat isa. Kasi ang way namin, very careful dapat. Dapat hindi kami careless. Na ang way namin, Panginoon, ay hindi na righteousness. Hindi na akma doon sa sinabi namin na kami ay righteous na dahil naniwala kami sa gospel. Sana, Lord, ang way namin ay way of righteousness. Kasi yun ang talagang gusto niyo po, na ang manner namin ay ganun din akma sa manner niyo. Bless niyo po, Panginoon, ang fellowship namin as we go home, as we prepare for tomorrow, and whatever endeavor, kayo na po ang bahala, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory. God bless everyone, and have a long weekend, and see you on Wednesday. And praying for the good health, travel, lalo na sa mga Santa Ana, malayo pang travel nila, mag-tricycle. Sana hindi ulan uli. Dahil nung Sunday, malakas ang ulan. So, thank God for the Word of God. Amen. God bless.